Aba, Miss Chris Aquino, paano nga ba mas pinagtibay yung kanyang relasyon at ano nga ba yung sinawag na parang binigyan na ng blessing or approval ni Chris itong si Raisa May for Beam? So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, ito na nga. Ano nga ba talaga ang meron sa Maybe formula? Kung nagtataka ka kung bakit gustong-gusto ng audience mo ang mga deep dive video tungkol kina Bimby Aquino Yap at Raisa May Dizon, simple lang ang sagot. Hindi na lang sila basta naghahanap ng babaw na kilig o mababaw na chismis. Ang modern Gen Z at millennial audience kasi mahilig sa psychological breakdown, body language, analysis at political showbiz lore. Kapag binigyan mo sila ng structured at analytical at may resibo na compatibility report, binibigyan mo sila ng validation para mag-comment, mag-debate at mag-share ng social media. Kaya naman, syempre dahil love ko kayong lahat, 'di ba? So bibigyan ko kayo ng isang good vibes na balita kasi ang dami ng mga fake news eh. Ang dami ng mga news na masasakit sa dibdib. So dito po sa channel natin mas pagtitibayin natin ang inyo pong pagmamahal dito po sa Maybe. So eto na ang narrative, the destiny narrative and the psychological appeal, no? So lagi nating pinag-uusapan yung patungkol sa kanilang childhood to forever trope nila from ages 6 to and onward sa mundo ng storytelling mula sa K-drama, Wattpads, novels hanggang sa mainstream Pinoy teleserye. Ang pinakamalakas na narrative yung kanilang childhood friends to lovers, no? So yun yung nangyayari sa kanila from being friendship shifting into a lovers. So and then naniniwala din po ako dun sa kasabihan na sabi nga na friendship is the best foundation of any relationship. Kaya naman ako'y natutuwa kasi alam kong maganda po yung friendship nila, 'di ba? From the start nung sila po ay mga bata pa, doon po nila sinimulan yung kanilang malalim na relasyon ngayon. Kung bakit tila nagkaroon ng matinding chemistry at spark sa pagitan nilang dalawa. Nood pa lang ng netizen, noong 6 years old pa lang si Bimby at 8 years old si Raisa sa My Little Bossing, may emotional investment na sa public sa kanila. No, dahil nakita ng tao kung paano sila lumaki on screen, hindi to manufactured love team na binuo lang ng isang talent agency overnight na may 10 years history na pinangahawakan ng audience, 'di ba? So yung kaya po yung maganda yung naging history nila eh. Kaya ako naniniwala talaga ako na ang friendship po nila, it would eventually turn into lovers. So sa mga body language, why viewers are so obsessed? Hindi na lang nanonood ang Gen Z, nag-a-analyze na rin sila para sila yung mga FBI agents, yung mga manonood natin, kayo po para kayong mga FBI agents, ina-analyze yung mga commentators, yung bawat galawan ni Bimby and the protective stare. Ang pagiging polite a gentleman ni Bim tuwing kasama si Raisa ay tinitignan bilang green flag behavior. Kasi sawa na kasi tayo dun sa mga yung pabebe, 'di ba? Sawa na tayo dun sa mga scripted na mga love teams. Dito kasi nakakita tayo ng isang organic na organic na pagtatagpo, 'di ba? Na hindi pinagmitingan ng ilang oras, ilang taon or ilang buwan na pinaghandaan, bigla na lang siya nag-spark, ganong level, 'di ba? So kaya naman ang pagtangki ni Bim sa ibang reto habang papanatiling vocal at supportive kay Raisa ay binibigyan ng psychological meaning ng fans, proof na may elusive soft spot siya para kay Aling Maliit. No, so ito na yung royal blessing and the mother-in-law dynamic. Ang pamilya Aquino ay maituturing na showbiz and political royalty sa Pilipinas. Kaya naman, kapag pumasok si Chris sa picture, dumodoble yung bigat ng balita. Pag si Chris kasi yung nagsabi, talagang nagiging explosive, 'di ba? Yun yung tinatawag na parang the royal blessing, yung the mommy and the mother-in-law banter. Kapag mismong si Chris Aquino na ang nagsabing tawagin siyang mommy ni Raisa, at kapag si Bim naman ay nagbibiro, tumatawag sa ina ni Raisa bilang mother-in-law, nagiging higit pa ito sa showbiz script
or yung tinatawag na public validation. Para sa fans, ito isang ultimate stamp of approval na nawawala ng class barrier. Ang usapin dahil sa mismong pamilya Aquino na yung nagbubukas ng pinto para kay Raisa. Kumbaga parang he tore the veil, diba? Parang sinira niya yung harang between Raisa May and Mr. Bimby Aquino. Yap, si Miss Chris Aquino na mismo ang nag-open ng pinto para po kay Raisa para makapasok siya sa buhay ng mga Aquinos, 'di ba? And that's really a big blessing, 'di ba? And of course, syempre, nakakitaan din siya ng authenticity vibe. Hindi plastic ang appeal ni Chris. Kapag gusto niyang isang tao, ramdam ng publiko yan. Alam nyo yan. And syempre po, para gagawing video ito yung tatlong main highlights na pwede nating talakayin. Yung professional chemistry versus personal connection. In-differentiate Mrs. Topsy, Mr. Topsy scripted moments sa Eat Bulaga kumpara sa mga unfiltered behind the scene moments. So, na-highlight sa pagkakataon kung saan nagiging protective si Bim sa mga social plans ni Raisa o nung nagpakita siya ng genuine care na wala sa script ng noontime show. So yung President and First Lady speculation dahil sa political background na Aquino family, hindi rin maiiwasan ng ilang fans na nagmag-speculate tungkol sa malaking hinaharap ni Bim. So kung ibabalance ang narrative, tatalakay natin yung nakakatawang ngunit flattering na First President and First Lady fan, no? The theory sabay kabig sa grounded reality na pareho silang nakatutok ngayon sa kanilang sariling edukasyon, karera at personal growth. And of course, syempre, yung 90% positive sentiments na mga audience, ito'y base po sa pagsusuri sa higit 50 plus details comments ng audience, very overwhelming, no? Yung kanilang mga salita, very genuine, natural at hindi pilit at may respeto. Ang paulit-ulit na ginagamit ng mga viewers, no, sa mga nakakapanood sa kanila. And of course, may konting viewers na nagpapaalala ng pag-iingat kay Raisa dahil sa magkaibang mundong kinagisnan nila, pero kahit ang grupong ito ay deeply engaged pa rin sa topic at patuloy na nanonood, 'di ba? Kaya naman po talagang this time masasabi talaga natin na kahit ano pang mga fake news, kahit ano pang kung kahit sino pa yung parang kay Bim, no, parang i-partner kay Bim or parang sinasabi na ito yung bagay kay Bim, katulad po yung issue kay Karen Aistrup, 'di ba? Pero hindi pa rin si Miss Chris, sabi nga ni Bim, if I remember po, isa sa mga interview niya sa Chris TV, na kapag daw ayaw ng mami niya, pag hindi raw approve ang mami niya dun sa girl, ibig sabihin hindi rin approve sa kanya. At isa yun sa mga bagay na parang plus points yun para kay Mrs. Topsy para kay Mr. Topsy. Kaya naman yung verdict natin dito, yung aking final recommendation, absolute winner yung ideyang to. Dahil pinagsasama nito yung psychological analysis and nostalgia, showbiz kilig at political royalty lore, siguradong hahakot ito ng mataas na watch time, comments at shares mula sa ating pong mga audience, ano. At the same time, magbibigay ito ng napakasarap na pakiramdam para sa mga maybe. Meron pa ako nababasa sa comment section na hindi raw siya nakatulog, di raw siya makakain dahil sa mga naglalabasang news. Siyempre ako po nag-aalala ako kasi wala namang pangit na nangyayari ngayon sa kay Bimby tsaka kay Raisa. Hindi lang talaga natin sila napapanood sa Eat Bulaga ng regular ngayon dahil sa mga maraming bagay, no, na hindi natin kayang ipaliwanag. Tanging si Bimby lang ang makapagsasabi. Pero it doesn't mean that they are wala na silang chance, wala nang communication, 'di ba? Nakita naman natin na tinatawagan nga ni Bim si Raisa, 'di ba? Kaya naman chill lang kayo, no? Huwag kayo masyadong nega dyan. Magpatuloy lang kayo at i-spread natin yung good vibes. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.